Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalingap, Bianzi depressed na depraise sa mga bashers, Kalingap Rab nag-aalala kay Bianzi. Lumalim ang gabi, ngunit mas lalo pang lumalim ang bigat na bumalot sa dibdib niya noong una. Kaya pa niya, tinatawanan lang ang mga komentong masakit pero habang tumatagal, tila may bahagi sa kanya na unti-unti nang napupundi, parang kandilang halos maubos na. Malambing na kumatok si Kalingap Rab sa pinto. Bianzi, ayos ka lang? Tanong niya, ngunit agad din niyang nakita sa mukha ni Bianzi ang sagot na mumugto ang mata nito, pilit tinatakpan ng ngiti ang malinaw na lungkot. Heto, pilit tawa ni Bianzi, nagbabasa lang ng comments. Siguro pagod lang ako. Umupo si Kalingap Rab sa tabi niya. Alam mo, hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Natural na papagod, lalo na kung binabato ka ng mga taong hindi naman alam ang totoong kwento mo. Hindi na niya napigilan. Pamatak ang luha ni Bianzi, hindi dahil mahina siya, kundi dahil sobra na, puno na. Kuya Rab, ginagawa ko naman ang lahat. Gusto ko lang makatulong, gusto ko lang sumuporta sa'yo. Pero parang kahit anong gawin ko, may mali pa rin. Tumango si Kalingap Rab, seryoso. Ganon talaga sa internet, Bianzi minsan mas malakas pa ang boses ng bashers kaysa sa suporta ng totoong nakakaintindi. Pero tandaan mo, hindi nila nakikita ang buong pagkatao mo. Hindi nila alam ang kabutihan mo. Napahinga ng malalim si Bianzi tahimik, pero parang may kaunting bigat na nabawas. Pero bakit sila ganon? Tanong niya, halos pabulong. Sana kilalanin muna nila bago nila husgahan. Tama ka, sabi ni Rab. Pero ang mahalaga, kilala ka namin. Kilala ka ng mga taong tunay na nagmamahal at kumakalinga sa'yo. Hindi ibig sabihin na dahil maingay ang bashers, tama sila. Minsan sila pa ang may mas malaking pinagdadaanan. Napalunok si Bianzi. Minsan gusto ko na lang tumigil. Magpahinga. Maglaho muna. Hinawakan ni Rab ang balikat niya. Kung kailangan mo magpahinga, magpahinga ka. Hindi ka mawawala sa amin. Tao ka, nasasaktan, napapagod. Pero hindi mo rin alam, baka may taong umaasa at lumalakas dahil sa'yo. Napatigil si Bianzi. Hindi niya iyon naisip, na habang siya ay nadudurog, may iba palang nakakakuha ng inspirasyon mula sa kanya. Gusto ko maging mas matatag, sabi niya. Pero ngayon, gusto ko munang umiyak. At okay lang, sagot ni Rab. Hindi sukatan ng lakas ang hindi pag-iyak. Minsan, doon tayo nagsisimulang maging totoo. Nagtagal sila sa silid, walang masyadong salita. Ang katahimikan, sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ay hindi na masikip kundi nakakapagpagon. Pagkatapos ng ilang minuto, muling kinuha ni Bianzi ang cellphone. Hindi para basahin ang masasakit na komento, kundi para tingnan ang iilang mensahe ng suporta na naligaw sa gitna ng dagat ng negativity. Ingat lagi, Bianzi. Huwag mong pansinin ang nega, tuloy ka lang. Salamat sa kabutihan mo. Napangiti siya, kahit papaano. Dahil minsan, sapat na ang isang taong naniniwala sa iyo para mabalanse ang 10 taong ayaw sa iyo. At ng araw na iyon, habang unti-unting nawawala ang luha sa kanyang mga mata, tumibok ang isang bagong lakas sa puso ni Bianzi. Hindi man agad mawawala ang sakit, alam niyang kaya niya, hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil natuto siyang huminga muli sa gitna ng ingay. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, at huwag natin kalimutan suportahan ang ama ng kalingap na si Val Santos Matubang at ang kanyang anak na si Kalingap Rab. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.